4:06 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas! Good morning Metro and Mega Manila! Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan saan mang mga lalawigan. Good morning, good afternoon, good evening! Saan man kayong Pilipino, saan mang dako ng mundo. Arito na ho ang ulo ng ating mga balita sa magandang umaga Pilipinas. Sunog sumiklab sa residential area sa Maynila, 3 ang nasawi. Bilang ng mga nasugatan sa paputok umakyat na sa 88 bago pa man ang pagsalubong sa bagong taon. Mga LGU sa Metro Manila hinimok ng MMDA na maglagay ng kani-kanilang fireworks display zone sa pagsalubong sa bagong taon. Department of Transportation at LTFRB pinasasagot ng Korte Suprema sa petisyon ng Piston laban sa PUV Modernization Program. Suspension order ng National Telecommunications Commission inapela ng network na SMNI sa Court of Appeals. Bus bumangga sa railings ng MRT3 sa EDSA busway matapos iwasan ng isang police mobile. 5 ang sugatan. Magandang umaga Pilipinas! Araw tayo ngayon ng Biyernes, huling Friday sa 2023, 29 ho sa buwan ng Disyembre 2023. Kasama niyo ho, minus kong Angel Palmones. Ito po ang inyong lingkod. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Wala ako sa tindahan ni Aling Nelia na wala akong binibentang illegal na paputok. Ito po si Edniel Parrosa. Pilipinas, tatlo katao ang nasawi sa nangyaring sunog sa isang residential area sa Singkalong, Malati, Maynila kagabi. Kabilang sa mga nasawi, namatay sa sunog ang isang 47 anyos na lalaking bedridden at 2 kaanak nito na edad 8 anyos at isang 21 anyos. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog dakong alas 6 ng gabi. Umabot sa ikalawang alarma at nakontrol dakong 7:04 kagabi. Nadamay sa sunog ang 2 katabing bahay sa may San Isidro Street. Dakong alas 8 naman ng gabi ng tuluyang maapula itong sunog. Nasagawa ng investigasyon ng mga otoridad sa sanhin itong apoy at inaalam na rin ang kabuuang halaga ng pinsala sa mga ari-ariang tinupok nito. Umakyat na sa 88 mga naitatalang o natatalang bilang ng fireworks-related injuries galing ho sa Department of Health ang data. Kabilang na rito ang 13 kasong naitala nitong Desyembre 27 hanggang alas 6 ng umaga ng December 28. Pinasasangkutan ho ng 10 lalaki, 3 babae, may edad 5 hanggang 49 years old. Ayon sa Department of Health, 3 sa bawat 10 kaso o 35% ay nagmula sa Metro Manila o National Capital Region. Sinundan ng 12% mula sa Central Luzon at 10 hanggang 11% naman sa Ilocos Landia, Ilocos Region. Maunguna sa mga paputok na naging sanhi ng mga kasong ito ang Boga, 5 Star, Quitis, Piccolo, Plapla,
whistle bump at luces. 4:11 ng umaga, kinimok ng Metropolitan Manila Development Authority ang lokal na pamahalaan ng mga lokal na pamahalaan sa NCR magtalaga ng fireworks display zones. Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Don Artes, layo nitong matiyak ang mapayapat ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Inaalalahanan din ni Artes ang publiko na ugaliing itapon ng maayos sa mga ginamit na paputok matapos ang kani-kanilang mga selebrasyon. Ang direktiba inilabas ng MMDA bilang pagtalima sa batas bilang 7183 na may layong pangasiwaan ang paggamit ng mga paputok sa kamay nila sa buong bansa. Itong RA. Kanya-kanya na ho ang mga lokal na pamahalaan na mag-declare o nagdedeklara yung ilan ng mga guidelines para ho sa paggamit ng paputok. Actually, yearly naman ho ito. May mga fireworks designated areas. Mayroon din naman na mga list of bawal at pinagbabawal, mga pwedeng gawin at mga dapat gawin. Gaya ho sa iba't ibang mga LGU sa Metro Manila. Kung ako sa inyo, sa mga kababayan natin, check nyo ho yung mga guidelines at guidance ng inyong mga LGUs, mga lokal na pamahalaan para salubong tayo ng bagong taon nasa ating mga kabahayan. Wala sa ospital, wala rin sa mga bilangguan. Umapila ang Department of Health sa publiko na gumamit ng mga mas ligtas na paraan para magdiwang ng pagsalubog sa bagong taon sa halip na gumamit ng paputok. Sa panayam ng DZRH, nagbigay ng payo si Health Secretary Ted Herbosa kung paano o kapag naputukan, hugasan daw ang apektadong bahagi ng malinis na tubig at sabon at agad dadalhin sa pinakamalapit na ospital. Ayon kay Herbosa, dapat na tandaan na ang grabeng kaso ng napuputukan ay maaaring humantong sa pagputol ng bahagi ng katawan na tinamaan ng paputok. Pinayo rin ang opisyal na huwag baliwalain kahit maliit ang sugat na tinama sa paputok dahil ito ay posibleng matetano. Kasi nga ang fireworks-related injuries ay tetanus-prone wounds yan. In fact, every year, the week after New Year, dumadami ang cases namin ng tetanus. Kasi yung mga iba, maliit lang ang sugat. Pagkatapos, hindi naman sila magpupunta na sa emergency. Kasi wala yan. Hindi pinapansin, maliit lang. Hindi nila alam. Yun nga yung mas prone to tetanus wound. Yung parang natuhod lang. Naglabas naman ng ordinansya ang lungsod ng Pasay sa pamamagitan ni Mayor Emmy Calixto Rubiano na nag-regulate sa pagbebenta, pagbili at paggamit ng paputok sa syudad. Batay sa updated na City Ordinance No. 6011 Series of 2019, ilang paputok lang ang exempted sa confiscation at maaring payagan sa Pasay. Bilang dito ang baby rocket, bawang, small triangulo, pulling of strings, paper caps, El Diablo. Grabe naman ito, El Diablo, Judas Belt at Sky Rocket o Quitis. Ayun din itong mabuhay, Roman Candle, Trompilo, Whistle Device, Butterfly, Fountain, Jumbo Regular, Luces, Sparklers at lahat ng uri ng pailaw o pyrotechnic. Inatasan din ng alkalde na Pasay City ang lahat ng chairman ng barangay, mga punong barangay, magtalaga ng tig-iisang area para sa pagpapaputok at pailaw na dapat ay aprobado rin ang Pasay City Bureau of Fire Protection. Kanya-kanya rin talaga may mga kagaya nito, Tinitingnan ko yung list nila ng mga maaring payagan o exempted. Exempted ang Quitis, for example, sa Pasay City. Ito ay batay ho sa aming balita dito, Pero pagdating ho sa ibang aspeto, kasama sa mga binabagit na illegal ng Department of Health yung Quitis, 'Di ba? Talagang nasa LGUs ang final say. So kapag may naputukan o kung meron mga kulang na regulations, ang unang-una talagang sisisihin yung mga lokal na pamahalaan. Kagaya nito, Skyrocket. Pati bawang, kung di ako nagkakamali, pinagbabawal ng DOH yung bawang dahil maaring makonsume o maabsorb ng mga chikiting yung ganitong klase ho ng paputok. Pero sa Pasay City, kabilang sila sa exempted. Tama ba ito? Kisa Subson. Yung mga pero nagpapaput sa inyo ba sa lugar niyo sa Pasay, uso pa rin yung
magpaputok. May mga area. Designated area yun or ganoon. So kanya-kanya nga talaga ng ordinansa at regulation, pero ang maganda rito sa ipinatupad ni Miss Mayor Emmy Calixto Rubiano, bawat barangay binibigyan ng kalayaan, for example, na mag-designate na mga lugar kung saan sila dapat magpaputok. Kasi sa ibang LGUs, hindi per barangay Talagang sa buong city or buong municipality, iilan lamang yung mga pwede hong pagputukan o pagdausan ng mga fireworks display activities. Very good. 4:16 ng umaga, dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Dito naman tayo sa lungsod ng Maynila, sa capital city. Naglabas ng Executive Order number 36 ang Manila City Government na nagbabawal sa mga pribadong household na magsagawa ng mga firework display. Yung mga private households, bawal na mag-celebrate o mag-celebrate tuloy. Magsagawa ng mga fireworks display sa pailaw sa inyo mga pribadong bakuran. Yan sa Maynila, nakasaad sa kautusan, lahat ng fireworks display na isasagawa sa lungsod ng Maynila, dapat may special permit mula sa Bureau of Permits. Ayon kay Mayor Hani Lacuna Pangan, layo naman itong maiwasan ang disgrasya o maputukan ng mga residente ng Maynila. Samantala, pwede naman ng mga community fireworks display, ngunit ilang uri lamang ng paputok at pailaw ang papayagang gamitin. Nakakahanda na ang Emergency Response Team ng Bureau of Fire Protection sa pagtugon sa mga mabibiktima ng paputok kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. Sa panayam pa rin ng DZRH, sinabi ni Colonel Annalie Atienza at ang pagsalita ng BFP, preparado na ang kanilang buong pwersang kinabibilangan ng 34,000 na tauhan para sa New Year celebration. Para natiling naka-red alert ang BFP hanggang sa bagong taon o Enero 1 ng 2024. Ito ay bilang bahagi ng precautionary measures at operational readiness ng ahensya ngayong holiday season. Sa ngayon po, lahat po, 34,000 plus po na Bureau of Fire Protection personnel ay on red alert, on standby. Yung iba po ay nagre-recorrida, nagbabandilyo sa mga matataong lugar, terminal, palengke, at nagkakaroon po ng fire safety inspection sa kasalukuyan sa ating Bukawi, tindahan po ng mga firecracker. Kaya ang atin pong patuloy na paalala na maging mas maingat po tayo ngayon dahil ang atin pong hangarin ay swertihin, hindi malatin. Opo. Dahil sa kapabayaan na rin po natin. Magandang umaga, Pilipinas. Ang tinig ni Colonel Annalie Atienza, gusto natin sa bagong taon, swertihin. Regardless kung anong paniniwala mo sa feng shui, sa religious affinity mo, di ba? Ang gusto nating lahat, syempre, napuan kahit papano ng positive vibes, hindi ang malasin. So, wag na magpasaway, wag na rin hong magpaputok kung hindi naman talaga, hinihingi ng pagkakataon. Alas 4:19 sa tindahan ni Aling Nelia, magbabalik ko ang Magandang Umaga Pilipinas makalipas ang ilang saglit. Oras 4:22 ng umaga. Nagising ang news center, no? Nagising ang newsroom. Sabay. Mamaya ulit. Ang ganito hong tawag dito torotot bomba. Ayun. Yung may ganitong klase ng Tignan mo nga naman, air horn. Ayan. Magkano ba yung ganito? Sa Baclaran, parang wala pang 100 to 65 pesos mga air horn. 35 to 65. Tapos 130 yung tawag nito, buy one take one. Yun, sarap. Gising na, bango na, kape-kape na ho, bayan. Ngayon ho ay huling Friday ng 2023. 29 tayo sa buwan ng Disyembre, taong 2023. Sabi pa rin po ang inyong lingkod, Minus Kong Angel Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Ito po si Edniel Parrosa at mamaya sa ilang mga oras, ngayon hong araw na ito ng Friday, last Friday ho ng taon, atin hong balikan ang mga pinaka malalaking balita, mga pangyayari, personalidad na natampok
sa isang buong taon hong pagsisilbi ng balita dito ko sa DZRH. Alam niyo, marami ho tayong mga pinulsuhan, hindi lamang ho sa mga radyo, sa mga talapihitan, maging syempre sa TV at sa online platforms natin, di ba, bilang mga netizen, napakarami ho nating nireakan, mga pinusuan, mga shinare, at napakarami ho nating mga bagay at kwento na iniyakan, ikinalungkot, ikinagalit. Atin hong pasadahan ulit yan at magbalik tanaw tayo sa nakalipas na isang buong taon. Mamaya hong alas 12 ng tanghali sa RH TV, RH Radio at RH Online Platform, sabay-sabay ho nating mapakikigan at mapanonood ang DZRH Rewind 2023. Again, alas 12 ng tanghali dito ho sa multi-platforms ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin ho sa DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Bigong makuha o makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema ang Transport Group na Piston o yung pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide laban pa rin sa consolidation deadline ng Jeepney Modernization Program. Sa halip, pinagpapaliwanag pa lamang ng SC ang Department of Transportation at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa petisyon for certiorari and provision with urgent application for TRO na inihain ng Piston. Binigyan ng 10 araw ang mga respondent para sumagot at mag-komento sa nasabing petisyon. Pinagutos din ng SC na personal na magtungo sa korte ang mga respondent at personal na ihatid ang kanilang mga komento. Isa pa yan sa mga antabi natin ngayong araw ng Friday. Diba yung end o yung consolidation deadline sa POV Modernization Program hanggang at 31 na lamang. Kaya lang, wala na akong opisina bukas tsaka sa 31. So ngayong araw, dapat maglalabas ng TRO o inaasahan yung paglalabas ng TRO. Kaya lang, walang inilabas yung SC. Nagko-komento ho ang DOTR at LTFRB. So yung mga hindi pa rin ho consolidated na mga jeepney operators, by the end of the year, mukhang hindi ho makababiyahe sa Enero, starting ho 2024. Nagain naman ng extremely urgent motion sa Korte Suprema sina Attorney Nery Colmenares at ilang transport group kaugnay pa rin ng POV Modernization Program. Sa 16 na pahinang motion, humirit ang mga petitioner na maglabas ng temporary restraining order sa franchise consolidation. Iginip ng mga ito na matindi ang maging epekto nito sa mga tsuper at mananakay kung hindi pipigilan ang deadline. Pura nang nag-file ng petisyon para sa restraining order ang Transport Group sa Korte Suprema noong December 20 at ngunit hindi ito naglabas ng TRO. Sa halip, pinagko-komento nga lamang ang Department of Transportation hinggil sa nasabing issue. Pagbibigyan ng LTFRB na makabiyahe pa rin sa ilang piling ruta ayun hanggang January 31 yung mga traditional na jeep na mabibigong mag-consolidate ng kanilang prangkisa. Ito'y batay sa inilabas na memorandum ng ahensya kung saan nakasaad ng mga non-consolidated individual operators maaari pa rin palang mamasada pero sa lugar na lamang na mababa sa 60% ang mga consolidated na jeep. Maglalabas ng listahan ng LTFRB sa mga rutang ito. Yun naman pala oras na makapagpulong ng board. Binigyan lamang hanggang 31 ng buwang ito mga tsuper at operator para sumailalim sa franchise consolidation ng Jeepney Modernization Program. Again, pagbibigyan ng LTFRB yung mga non-consolidated na mga ruta o ng mga jeepney operators para makabiyahe pa rin pero sila ho yung mamimili ng ruta yung LTFRB. Ibigay nila yung mga rutang mayroong less than 60% na mga consolidated hong mga kasamahan ninyo. Lalabas daw ng listahan ng LTFRB sa mga rutang ito kapag nakapagpulong na ang kanilang board. Approve kahit papano. Kahit papano. 4:28 ng umaga. Sa ilan pa nating mga balita dito sa MUP, hiniling sa Court of Appeals ng Suara Sug Media Corporation na magpalabas ng temporary restraining order din kaugnay sa ipinatupad namang 30 araw na suspensyon ng National Telecommunications Commissions sa operasyon ng media company na SMNI. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, abogado ng Suara, ayayin sila ng petisyon, prohibition mandamus with prayer for injunction with temporary restraining order dahil
pakiramdam nila ay hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na depensahan ang ipinataw na suspension ng MTC. Iginiit Tolentino na inabuso ng MTC ang kanilang kapangyarihan nang hikayatin ng Kamara ang ahensya na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Paliwanag pa ng abogado na ang MTC ay may quasi-judicial function at bahagi ng executive department. 4:29 sa tindahan ni Aling Nelia. 5 pasahero ang nasugatan matapos umiwas ang sinasakyan nilang bus na mabangga ng isang police mobile na biglang pumasok sa EDSA busway. Narito ang video sa RHTV. Napapanood ho natin. At nag-viral na rin ho online ng mga pasahero dinala sa ospital matapos magtamo ng galos, bukol at matinding pagkahilo. Sa kuha ng CCTV footage, makikita ang bus na binabaybay ang EDSA busway. Nasa tamang lane na ho ito nang biglang pumasok, sumilip sa linya ang isang police vehicle mula sa regular EDSA lane. Umiwas ang nagulat siyempre the bus driver. Isang police mobile kaya sumalpok ito sa MRT railing malapit sa Samtolan Station. Ayun, bug. Sugatan ang 5 pasahero nasakay ng bus. Dahil dito nagpaalala ng DOTR sa mga authorized vehicle na papasok sa loob ng EDSA busway na maging maingat at prioridad ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Baka mamayang sisihin nyo na naman yung bus Sa ganitong persons at authorities din ng nasaan ang pagalit, diba? Nasaan ang sermon para hindi maingay ho. May 5 akong pasaherong sugatan, nalagay ho ang buhay sa alanganin. Tapos paalala lang? Ano yun? Paalala lang ang ibibigay kasama pa ng press release. Diyos mio, Marimara. Alas 4:30 ng umaga, dito pa rin ho sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang Umaga Pilipinas. Punta tayo sa mga lalawigan, mga balita sa probinsya. 2 tulak ng ilegal na droga na timbog malaking halaga ng shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Hermosa, Bataan. Detalye mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Natimbog sa drug buy-bust operation ang 2 tulak ng droga at nakumpiska ng mga ito na malaking halaga ng shabu na naaresto ang mga ito sa Barangay Mabuco, Hermosa, Bataan alas 5 ng hapon. Sa ulat ni Police Major Ernesto Isguera, hepe ng Hermosa PNP, na aresto ng kanyang mga tauhan ang 2 drug suspect na sina alias Harold at Alvin matapos makabili ang nagpanggap na pusher buyer ng positibong makabili ng droga. Dito na inaresto ang 2 drug suspect at nakumpiska ng mga ito ng nasa 20 gramo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ang kabuuan nito sa 136,000 piso. Ang 2 drug suspect na naaresto ay nakakulong na ngayon sa Hermosa Municipal Police Station Detention Facility at sasampan ang mga ito ngayon ng kasong paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Boy. Danny Kumilang, RH37. Samantala mula naman ho sa Cordilleras, bilang ng mga naitatalang sugatan dahil sa paputok, umabot na rin sa 3. Detalye, ibabalita sa atin ni Romy Gonzalez, RH41. Romy. 4 na araw bago sumapit ang bagong taon, 3 nang naiulat na naitalang kaso ng fireworks-related injury sa Cordillera. Batay sa monitoring ng Department of Health Cordillera simula noong Disyembre 21 hanggang Disyembre 27 ng taong kasalukuyan, 3 na ang naging biktima ng paputok sa rehiyon. Mas mataas ito ng 50% kumpara sa parehong panahon tuong nakalipas sa taon. 2 naitala sa Baguio City at 1 sa lalawigan ng Kalinga na may edad 5 hanggang 15 anyos. Kaugnay ito muling nagpaalala ang DOH Center for Health Development Cordillera sa publiko na wag pupulot ng hindi sumabog na paputok at sakaling may nasugatan dulot ng paputok ay kaagad na dalhin sa pinakamalapit na pagamutan para maiwasan ang pagkakaroon ng komplikasyon dahil sa tetanus at infection. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Romy Gonzales. Balita naman sa Mindanao. 7 sa 10 NPA na napatay sa inilunsad na artillery and ground attack sa Malaybalay, Bukidnon. Nakilala na raw ho ng otoridad. Ibabalita sa atin ni June Di Makutak, RH19. June. Nakilala na ang 7 sa 10 NPA na napatay sa inilunsad na air, artillery and ground attack ng AFP kontra CPP, NPA, NDF sa Malaybalay City, Bukidnon nitong madaling araw ng Pasko. Kabilang sa mga napatay ay ang mag-asawang sina Beverly Sinunta alias Ayang, Secretary ng SRC2 and CMRC, at ang asawa nitong si Alfredo Banawan alias Alab, Deputy Secretary ng SRC2 and CMRC, at anak nilang babae na si Chinchen Banawan alias Pau na parehong residente ng Sitio Trukat, Barangay Kawayan, Quezon, Bukidnon. Habang ang iba pang namatay ay kinilalang sina Pinita Singaman alias Pening, Bebot Solinay alias Ligid, Aurelio Gonzales alias Alvin, at isang nakilala lamang sa alias na Louis na residente ng Agusan Province. Habang patuloy pang nakikipag-coordinate ni 8th IV Commanding Officer Lieutenant Colonel Anthony Bacus sa mga intelligence communities at sa mga former rebels para sa pagkakakilanlan ng 3 pang cadavers ng NPA. Batay sa report ng pamunuan ng 8th IB na ibaba na mula sa kabundukan ang mga cadavers ng mga napatay na communist terrorist group at kasalukuyan ng nasa Villanueva Funeral Homes sa Malaybalay City, Bukidnon. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, June Di Makutak, RH19. May nagtatanong ho sa atin sa ating YouTube, si Ronald. Mayroon daw bang coding at declaration po ba ng kung ano man sa January 2? May coding ho tayo. Ang suspended lamang ho na coding per MMDA ay 25, 26, tapos na ho. At ang susunod ho ay sa Monday na, sa araw ho ng New Year's Day, January 1, 2024. Wala pa hong announcement mula sa Malacanang patungkol sa January 2 kung isususpend din ho ba yung pasok. Pero sabi ni Miss Lep Terciso, atin hong reporter in Malacanang, hindi ho namumuro yan. Mukhang negative na ideklara yung January 2. Huwag na tayo mas. Basta January 1 lamang ho ang declared na holiday at thus suspended ang coding sa January 1. Ngayon ho, meron hong coding. Balik tayo sa mga lalawigan. Mga residente naman sa Tacloban pinag-iingat sa cybercrime ngayong Christmas season pa rin. Mabalita sa atin ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Pinag-iingat ang mga residente sa Eastern Visayas ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa pagdami ng mga cyber attack ngayong Christmas season. Ito ang sinabi ni Regional Anti-Cybercrime Unit Digital Forensic Examiner Patroluman Rutingkang sa isang panayam. Marami ang mga padalang greetings ngayong Christmas season at pagsalubong ng bagong taon. Ipinapasa ng ating mga kaibigan sa Facebook at Messenger na nakasobre ang Christmas greetings at New Year greetings. Subalit kung ating bubuksan na hihingi ng mga information, kung magbigay tayo ng mga information, maaring ma-hack ang Facebook account at GCash kasama na ang online banking. Kaya mas maiging i-delete na lang kung makatanggap ng ganitong mga greetings. Hindi basta-basta magbigay ng one-time password para hindi manakaw ang pera sa GCash at bangko. Nasa Aksyon Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, libreng flu at pneumonia vaccine sa Dagupan City. Dinumog ng mga tao dahil sa may... Dinumog ng mga tao, hindi ho dahil sa tumataas ang kaso ng pneumonia at flu. Sabi ni Freddy Fajardo, RH38, dinumog daw yung libreng vaccine sa Dagupan dahil may tig 2 kilong bigas na pamasko ang LGU. Ibabalita sa atin ni Freddy Fajardo, RH38. Freddy.
Kung dati-rati at tubiling magpabako ng ilan nating mga kababayan sa Dagupan City, ngayon ay dinudumog na ng mga tao nga sinasagawang vaccination ng DOH at City Health Office. Ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, dahil sa Pasko na, may Christmas bigas para sa lahat ng magpapabakuna. Yan ang alok ng alkalde para mahikayat ng Department of Health o DOH at ng pamalang lungsod na magpabakuna kontra influenza viruses ang mga Dagupeño. Nagsimula ng Miyerkules, December 27 ng ilunsad ng syudad ang kalusugan at kaligtasan for all pre-flu and pneumonia vaccine katuwang ang DOH, City Health Office at mga barangay council. Kabilang sa mga unang pinagsagawa nito ay ang barangay Karanglaan, Lukaw at kahapon Huwebes ay sa barangay 2 and 3. Dadalhin din ito sa lahat ng 31 na mga barangays ng lungsod. Ayon kay Mayor Belen, prioridad na mababakunahan ang mga senior citizens upang makaiwas sa sakit. Ganon din ang mga health workers, buntis, may edad 18 pataas na may comorbidities at ang mga uniform personnel gaya ng militar, polis at iba pa. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat RH38, Freddy Fajardo. Maganda umaga, Pilipinas! Balik tayo dito sa Metro Manila. No? Ang MMDA at Metro Manila Film Festival tinupad daw ang kanilang pangako sa publiko. Maganda umaga, Pilipinas! Detalye niyan mula kay Morley Alinio mamaya sa ating pagbabalik. Oras, 4:40 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:43 ng umaga. Ang MMDA ay nagpapaalala ho sa mga authorized na pumasok sa EDSA busway na, ano sabi nila? Sabi ng MMDA, basahin nga natin yung official statement. Pinapaalalahanan ang lahat ng mga nagmamaneho ng autorisadong sasakyan na gumagamit ng EDSA busway na maging maingat o sa pagpasok sa eksklusibong lane. Tumingin at siguraduhin walang paparating na bus bago pumasok sa bus carousel lane, di ba? Paalala lamang pala. Ako. Bagamat pinapayagan ng mga otorisadong sasakyan sa EDSA carousel alinsunod sa Department of Transportation, dapat mag-ingat sa pagmamaneho sa loob ng oras at huwag magpatakbo na mabilis para maiwasan ng aksidente. Yun lang, tapos mga yada-yada na ng police report. May umare-mare. Yun lang. Walang papreskon, walang paghunting, witch hunt, walang witch hunt sa kung sino mang may-ari ng sasakyan. Hindi kagaya kapag mga ibang pasawayan papatawag na yan ng preskon, dami pang photos at materyales papalagap sa media. Police mobile, di ba? Ano ba to? Police ba to tsaka bakit papasok sa EDSA carousel kahit police mobile ka? Di ba? Unless may nire-respondihan kang emergency situation. Meron nga ba? Wala na alas ng detalye 4:46 ng umaga, papasukin natin ang report mula sa probinsya. Lalaki rin yan. Presyo ng gulay sa pinakamalaking bagsakan center sa Nueva Vizcaya. Unti-unti nang tumataas bago magbagong taon. Balita mula kay Miss Grace Ansano, RH25. Madam Grace, good morning. Happy New Year. Happy New Year! Ito, para sa ating mamimili, paghahanda para sa ating medyanoche.
sa bahagi ng pinakamalaking bagsakan center sa Nueva Vizcaya, sa bahagi nga ng Bambang, ang Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center. Sa ngayon ay unti-unti nang tumataas ang presyo ng nasa 20 pesos per kilo hanggang 30 pesos. Bagamat may sapat pa rin na supply at marami ang nagdadatingan mula sa iba't ibang bayan sa naturang probinsya at karatig lalawigan. Ito ang isa sa pinakamalaki nga na bagsakan center dito. Karamihan namimili ang mga nasa Metro Manila, binabagsak dyan sa Divisoria, Balintawak at kung saan-saan pa. Ang presyo ngayon ng dati halos pinamimigay na lamang na kamatis, naglalaro na sa 30 to 35 kada kilo ng kamatis. Habang itong ihahanda natin na mga sangkap para naman sa paborito nating chop suey ay halos pumapalo na ng 20 to 30 pesos ang itinaas nito, tulad sa mga lettuce, gayon din itong Baguio beans at carrots, gayon din ang patatas. Sa ngayon ay inaasahang unti-unti nga raw itong tataas ayon kay Gilbert Cumilla, ang pinakang manager, dahil nga kadalasan at taon-taon na bago dumating ang New Year ay tumataas ang presyo nito. Yan ang ating update. Miss Grace. Para. Yes. Apo, ano to, may mga puro gulay lang itong bagsakan na ito? Wala tayong mga bilog-bilog dyan na prutas? Meron ding mga prutas. Ilan? Oo. Ang mga prutas dito, may mga local harvest dito. Mm-mm. Like yung mga ang tawag dito, mga dalandan na harvest ng Nueva Vizcaya ay pumapalo na ng 100 pataas kada kilo na dati nasa 80 pesos. Ang mga dumarating din dito sa bahagi ng Nueva Vizcaya to, yung mga galing dyan sa Divisoria naman, na mga sunkist, grapes at kung ano-ano pa. Eto, unti-unti nang tumataas. Kung dati-dati, nabibili lang ng 3 by 50 pesos kada piraso yung mansanas, ngayon ay nasa 3 piraso, 100 na ang presyo nito. Alright. Maraming salamat, Miss Grace. Okay, yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Tosano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Live mula sa Bagsakan, sa Nueva Vizcaya, si RH25, Grace Sansano. MMDA at MMFF tinupad daw ang kanilang pangako sa publiko. Balita mula kay Tita Morley Alinio. Tita Morley. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Well, tinupad ng Metro Manila Film Festival, of course sa tulong ng MMDA, ang kanilang pangakong walang mag-first day, last day sa 10 pelikulang itinanghal noong Pasko. Well, nasa sinihan pa rin at patuloy pa rin mapapanood ang pelikulang When I Met You in Tokyo, Gumbursa, Mother of Two, Rewind, Firefly, at syempre pa ang Pedro Penduko. Nariyan pa rin ang Malyari, Broken Hearts Trip, Kampon at Becky and Badet. Sa ngayon ay patuloy pa rin na dumarami ang mga taong nanunood sa nasabing film festival na sobrang ikinatutuwa nga ng nag-iisang Star for All season na nanalo bilang Best Actress. Sabi nga ni Ate B, hindi baling hindi na siya manalo ng Best Actress, basta tangkilikin lang ang mga pelikulang Pilipino ay maligaya na siya. Lalo pat alam naman natin na bagsak ang industriya. Well, pagpunta mo sa mga sinihan, nangunguna pa rin sa pilahan. Marami ka pa rin makikitang manunood. Of course, ang pinipilahan nila ay ang pelikulang na mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. At syempre, hindi rin nagpatalbog ang pelikula ng Love Team ni na Christopher De Leon at
Vilma Santos. Uy! Good news! Sa loob ng 4 na taon na sunod-sunod na sumisemplang ang Metro Manila Film Festival, mukhang nakabawi sila ngayon. Aba, malaki na ngayon ang kinikita ng Metro Manila Film Festival, but so far, hindi sila naglalabas ng figures kung magkano na ang kinikita. At hindi rin sila naglalabas kung sino-sino ang mga pelikulang nangunguna at nangungulelat. Basta ang importante, active na uli, masaya na uli ang showbiz industry, particular na ang pelikula. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Aninyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Babu! Maganda umaga, Pilipinas! Live na live po tayo ngayon sa Radio 666 kHz sa Metro and Mega Manila. Napakikinggan sa bayan sa atin hong 18 relay station sa buong Pilipinas. Siyempre, napapanood din ho ang RH News sa atin hong cable channels. Sky Cable 129, Signal 18, Destiny Cable 129, Cable Link 3, Bicol CA TV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Napapanood din ho tayo sa ating online streaming sa ating home Facebook sa DZRH News at sa ating home YouTube sa DZRH News Television. Araw sa mga latest update, buhay na buhay din ang ating Twitter at DZRH News, maging ating DZRH website www.dzrh.com.ph. Kamusta ho ang inyong mga preparasyon para ho sa pagsalubong sa bagong taon? Talagang busy tayo lalo na kapag 30-31 Hanggang ngayon may mga humahabol pong mga mga Christmas party at mga holiday gatherings o catch up between friends, 'di ba, tropa, pamilya, 'di ba? Mula ho 'yan ng 25 Ito kung span ng isang linggo, marami pa rin ho tayong mga kagaya hong activities, ng mga binabanggit natin. Kagabi lamang ho ang field reporters ng Metro Manila. May pa-Christmas party pa si Bal Gonzales lahat ho ng mga major radio network nagsama-sama ho kagabi. Diyan ho sa University Hotel sa Quezon City. May pabigas pa ho. Ang Metro Manila Field Reporters Club, ayun. Cheers at kita-kits ulit sa field at sa 2024. Ayan. Marami pa tayong mga mga susubaybayang balita. In fact, starting today at this weekend, coming weekend, mas inaasahan natin gaya ng report ni Miss Grayson Sano, mas magmamahal pa yung ilan sa mga produktong patok kapag New Year's Eve, such as yung mga prutas nga, yung mga panghamda natin sa medianoche, yung mga bilog-bilog. Yung report ni Boy Gonzales kahapon, ultimong yung mga damit na may polka dots, di ba? Yung mga pamayin at mga naniniwala sa feng shui. Meron naman yung mga torotop din. Kahapon pinuntahan natin sa Baclaran, kagaya ho nito. Matumal pa raw ang bentahan Ayun, pero kapag weekend, magbibilihan na ulit yung ating mga kababayan. Wag lang sana yung paputok, Kaya lang, syempre, di natin maiwasan, kultura na rin ng Pilipino, Pero gaya ho ng sinasabi sa atin kahapon, sa panayam natin kay Dr. Jose Rene de Grano, Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines, nababahala sila, grupo ho ng mga pagamutan, na baka tumaas pa o mas maging mataas yung mga casualty at yung mga napuputukan ngayon hong pagsalubong sa 2024 kumpara sa mga nagdaang taon. Bakit kanyo?
alam naman natin na bukod sa una, COVID-19 pandemic, may restrictions tayo nitong mga nakaraang mga taon. Pangalawa, mas mahigpit talagang very vocal si Pangulong Rodrigo Duterte then sa paglaban ho sa paggamit ho ng mga paputok. Kahit nga yung mga legal yung mga legal umaaray dahil naging sila matumal ang naging bentahan nito hong mga nagtaang pagsulubong sa Happy New Year. Magandang umaga, Pilipinas! Pabili ako ng torotot mamaya, maganda ang tunog niya. Sinong bumili? Kay Boy G ata ito Kay Boy G, oo. Tingnan natin mamaya sa mga maikutan natin kung maganda rin ang tunog. Happy birthday kay Anching Cruz, kay Miss Anching Cruz, ang reyna ng RH Drama. Magandang umaga at nakikinig sa atin ngayon. Good morning ho sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok din online. Sabi ni Miss Abigail Resio, good morning raw mula sa kanilang bahay. Tulog pa ata si Jackie. Ayan, si Jackie Resio at si Abigail, magkapatid. Kaano rin to ka City of Stars ko rin na to Good morning mula dyan sa Quezon City. Happy birthday din daw kay Chacha Aquino, sabi ni Bernabe Aquino. Binabati ang kanyang may birthday na anak. Good morning ho from San Mariano, Isabela daw sila. Sabi ni Marcela Elinsano, magandang umaga daw. Sana totally daw na ipagbawal na yung mga paputok. Sayang ang pera sa panahon ng taghirap. Oo, tama nga naman. Yung iba na lang siguro talaga, yung mga hindi maiwasang magpasabog at salubungin ng bagong taon lagi with the blast. Pero mag-ingat pa rin. Si Jam, nakikinig sa atin at nanonood mula sa Alberta, Canada. Sabi ni Boy Boy, sa kanila daw probinsya, bawal daw ang paputok. Tinatanong niya daw kung tuloy-tuloy daw ba ang pagbabawal. Actually, kagaya nga ho na binabagit natin kanina, nakadepende na ho siguro sa lokal na pamahalaan dahil wala naman tayong kailangan ng ordinansya rin ng LGUs na siyang susundin ng local authorities such as the police para ho mag-crackdown kung mayroon ng pagbabawal sa paputok. Si Rosalia Gonzalez, good morning daw sa atin. Happy New Year at nanonood daw sila, nakatutok from Teresa Rizal. Sabi ni Elmer DC, ang pagpapaputok, tradisyon na ng mga Pinoy noon pang unang panahon, hindi dapat yan iban. Ayun, mayroon namang kumukontra sa ban. Pagsabihan nyo na lang yung mga pamilya nyo na mag-ingat. Huwag kayong exaggerated sa usaping paputok. Sabi ho niya ni Elmer DC sa ating YouTube. Magandang umaga ho sa lahat ho ng mga kababayan nating nakatutok maging sa ibang bansa. Si Bernabe Aquino, nakatutok din sa atin, nabanggit ko na kanina. Sa California, US of A, si Raimundo Orsabia. At sa ilan pa hong mga nakatutok sa ating YouTube at Facebook channel. Good morning! Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 1 minuto na lamang. Alas 5 na ng umaga. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. At DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan saan mang mga lalawigan. Magandang umaga, good morning sa lahat ng mga Pinoy saan mang panig ng mundo. Sa ulo ng ating mga balita dito sa Magandang Umaga, Pilipinas, sunog sumiklab sa residential area sa Maynila, 3 ang patay. Bilang ng mga nasugatan sa paputok umakyat na sa 88. Mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila hinimok ng MMDA maglagay ng fireworks display zone sa pagsalubong sa bagong taon. Department of Transportation at LTFRB pinasasagot ng Korte Suprema sa petisyon ng piston laban sa PUV Modernization Program. Suspension order ng NTC inapila naman ng SMNI sa Court of Appeals. Bus bumangga sa MRT railing shed sa busway matapos iwasan ng isang police mobile. 5 ang sugatan. Magandang umaga, Pilipinas. Yan ang ating headline sa Magandang Umaga, Pilipinas ngayong huling Friday ng 2023. Kasama niyo po ang inyong lingkod. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Aynos kong Angel Palmones mula ho sa tindahan ni Aling Nelia. Ito po si Edniel Parrosa. Ating alamin ang kalagayan ng ating panahon. May asahan ba tayong sama pa rin ng panahon mga pag-ulan sa pagsulubong ng 2024? Kasama natin si Ka Obet Badrin ng DOST Pag-asa. Sir Obet, good morning ho at Happy New Year. Magandang umaga at Happy New Year ho sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon nga, wala tayong minomonitor na low pressure area o kahit na cloud cluster sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin nito, hanggang posible, hanggang sa pagdating ng araw ng bagong taon, malit yung chance magkaroon tayo ng bagyo. Posible naman yung mga mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Island sa pag-iral pa rin ng Northeast Monsoon habang easterlies o hangin nagmumula sa karagatan Pasipiko ang siyang makakapekto sa ating bansa. Ibig sabihin nito, generally fair weather mararanasan sa malaking bahagi ng kapuluan, bagamat may mga posibilidad pa rin ng mga thunderstorms, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng ating kapuluan. Wala rin tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas din papalawat, lalong-lalo na yung mga habol sa ngayong long weekend ay asahan ang generally fair weather kahit sa pagbibiyahe ho sa karagatan ng ating bansa. So yan ho magiging lagay ng panahon para sa araw na ito. Mula sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga. Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat si Sir Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Approve. Walang magiging sama ng panahon kahit bakas ng low pressure area hanggang sa pagsapit ng 2024. Ayos! Kaya nga lang, hindi ho ayos sapagkat pagsapit ng 2024, ang atin hong mga jeepney na hindi ho mako-consolidate ay nalalagay sa alanganin. Kasama natin si Ka Modi Floranda, ang National President ng Grupong Piston. Sir Modi, good morning ho at sa ngalan ho ng DZRH. Happy New Year pa rin ho sa atin hong hanay ng mga jeepney operator at drivers. Opo, at managin po sa Piston kami bumabati po ng Happy New Year sa iyo, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Opo. Sir, ang SC hindi ho naglabas ng TRO pero pinasasagot ng Department of Transportation. Ano hong say dito ng inyong hanay, sir? Yun nga po, naglabas nga po ng ang SC na pinasasagot nga po ng 5 to 10 days ang LTFRB. Kagunay nga doon sa inihain natin noong December 20 at kahapon ay nag-file din po tayo ng ilang mga datos pa rin na para support doon sa ating ipinail noong December 20 po. So 5 to 10 days pang habulin. Pero ibig sabihin ba nito hindi na makababiyahe ng tuluyan yung ating mga kababayan na hindi mako-consolidate o kasama tayo doon sa sinasabi ng LTFRB na pwede pa rin bumiyahe till January 31? Kasama pa rin po tayo doon sa sinasabi ng LTFRB na pwede pa makabiyahe sa loob ng isang buwan. Pero ito ay sapagkat sa loob po ng isang buwan ay padadala nila ng sumon yung ating mga operator batay doon sa inilabas nila doon sa 2023-52 ay padadala ng sumon para pagpaliwanagin ng ating mga operator kung bakit hindi sila pumasok at hindi sila nag-consolidate. So ibig sabihin,
ang mga kababayan natin, for example, Kamodi, na kunwari ang ruta ko ay Cubao hanggang sa Vito Cruz, hindi ako nag-consolidate o hindi ako nakasama sa consolidation, baka babiyahe pa rin ako ng 31 pero mababago ba yung ruta ko? Anong magiging ano nun? Anong magiging ano nun sa akin? Epekto? Yung magiging ruta, Cubao Vito Cruz pa rin at mananatili ka pa doon sa loob po ng isang buwan hanggat meron silang sinasabi mga prosesyo na yun nga, yung padadala ng summon, yung ating mga operator. Tapos siyempre magkakaroon ng hearing yan, pagpapaliwanagin nga nila yung mga operator na bakit hindi kayo nag-comply sa usapin ng consolidation. Ibig sinasabi, sir, ang LTFRB na sila yung mamimili ng ruta kung saan lamang papatakbuhin yung mga hindi consolidated na mga unit dahil yung mga ruta na may 60% at least na consolidated ng mga tumatakbo, kung ibibigay na yun sa kanila. Ang isang actual ngayon, Sir Angel, halimbawa, yung Cubao po ay merong 5 ruta. Opo. Merong Cubao Vito Cruz, Remedios, Pierre, Quiapo, at Calao. Diyan po sa ruta na yan ay wala pong nag-consolidate. At walang pumasok sa consolidation. Kaya mahirap yung sinasabi nila, yung 60%. Dahil sa isang kalagayan naman, kahit lahat ng ibang mga ruta dito sa National Capital Region ay walang umaabot to sa 60% na sinasabi po nila. Kahit yung ruta po ng Commonwealth ay ilang piraso din lang ang tumatakbo sa kahabaan po ng Commonwealth na wala pa rin 60%. Majority pa rin ang mga tumatakbo sa mga ruta ay mga traditional of jeepney. Kahit dito po sa may bahagi po ng Project 3, ang Project 3 po ay mayroong 7 ruta. Yung may mga Project 3, Pantranco, Welcome, kaya po Calao, Vito Cruz, Remedios, at saka Pierre, wala din po dyan nag-consolidate. Wala ding mga unit. Kahit itong yung bahagi po ng Lagro Anunas ay hindi rin wala din sa 60%. Majority pa rin po ay tumatakbo ay mga traditional of jeepney. Kahit saan po tingnan na Sir Angel, ay lahat ng mga ruta na sinasabi ng LTFRB, yung 35 approach dito sa National Capital Region na tinatakbo ng mga modern, ay walang umabot doon sa sinasabi nilang 60%. Kaya wala tayong makitang batayan na kung bakit talagang inuobliga tayo na persahin na para pumasok sa consolidation. Na kung titingnan natin ay hindi naman talaga majority ng ating mga public transport ay pumasok sa consolidation. Ito binabagit mo na wala pang 60% yung mga consolidated para pumasok sa modernization program. Ito ba yung pinag-uusapan ba natin dito ay mga miyembro nyo lamang sa Piston o lahat po ng ruta sa Metro Manila? Lahat po yan. Lahat po ng ruta sa buong Metro Manila. Kaya halimbawa yung Cubao Divisoria po. Ang Cubao Divisoria ay lalabing 3 unit na modern ang tumatakbo. Yung jeep po dyan ay halos nasa 150 na Cubao Divisoria. Kaya mas majority pa rin ay mga traditional jeep. Ibig sabihin, kung ganito rin naman ang inyong, kung tama ang inyong datos, Kamodi, ibig sabihin, kung ipatutupad ng tuluyan itong pagpapatigil sa pagbiyahe come January 31 doon sa mga sabihin na natin hindi mako-consolidate talaga, tuloy ang mapaparalisa siguro ang transport natin sa Metro Manila kung tama ang datos nyo. Opo, totoo po yan, Sir Angel. At sinasabi nga natin ay halos sa majority pa rin ay traditional jeepney. Hindi lang dito sa NCR, kundi sa ating mga lalawigan, sa mga probinsya, ay majority pa rin po ang tumatakbo ay mga traditional jeepney. Kaya ito yung sinasabi natin, Sir Angel, ay kapag hindi talaga tayo pinayagan na makapag-renew ng ating mga prangkisa, ng ating mga PA, ay talagang dadanas tayo sa isang matinding transport crisis sapagkat mas malaking porsyento ng mga traditional jeepney ay hindi nag-comply sa kanilang tinulak na programa. Sandali, ang press release ng Presidential Communications Office sa pamamagitan syempre ng LTFRB at DOTR, 70% na raw ng, tumatakbo pa silang traditional jeep, lumang jeepney pa sila, or traditional should I say, pero yung kanilang mga operators nag-apply na for consolidation kung hindi man consolidated na. Ang sinasabi ng LTFRB, kahit traditional pa yung jeepney mo, basta nakapag-apply ka for consolidation, makakatakbo ka pa rin. Yun po yung sinasabi natin. Kaya ibig sabihin nun, hindi pa rin talaga 60% yung inaabot ng kanilang consolidation. Kaya hindi rin natin makita yung sinasabi nila ng 70% na.
Oo. na umaabot ng 70%. Nako. Kaya talagang sabi nga natin hindi nakalapat sa lupa yung ano ng LTFRB na saan nila pinagbasihan yung 70% na kung talagang 70% hindi dapat. Halimbawa dito sa NCR po, ang NCR batay sa datos po nila ay nasa 55,000. Yung ating mga traditional jeepney. Ang nag-comply po dyan ay halos na kulang-kulang na 2,000 lamang. Kaya ibig sabihin nun, almost 37,000 pa hindi nagko-comply dun sa kanilang programa. Kaya hindi natin makita kung saan hinugot yung 70% na sinasabi nila na sa ganun ng kabuuan yung kanilang inabot ng programa ng consolidation. Hindi kaya naisip ko lang, hindi kaya ito rin yung dahilan kung bakit nag-extend sila na dapat January 1 ang tigil takbo ng mga non-consolidated. Ibig sabihin, hindi kaya ito yung dahilan kung bakit nag-extend pa sila ng 1 month. Basically, extension ito di ba? Na pati yung mga non-consolidated. Hindi po malayo si Rangel kahit na nagbigay uli sila ng 1 buwan sapagkat hindi talaga nila inaabot yung target nilang 70% na sa dati po nila. At ngayon ay namomonitor natin yung LTFRB na talagang pumupunta sa mga local association. Pinapipirma nila ng undertaking yung ating mga local association. At ito ay talagang ito talaga yung sabi nga natin na nagmamarathon na ng LTFRB para maabot sila yung 70% ng kanilang idineklara. Ano to? At nung actual na welga po natin, Sir Angel, nakita natin yung ilang kinatawa ng sa Project 3. Kinausap yung ilang mga operator natin, pero ang problema nila, hindi rin napapirma yung mga operator sa Project 3. So, usapin nga po ng parang undertaking pinapipirma nila ng undertaking. Yun nga ang susunod ko sana ng tanong, kung may ganito palang, kumbaga, pilitan na to, kung pwede nating sabihin na pilitan na at pagpaparamdam na physically, dahil sinasadya na ng LTFRB na papirmahin ng undertaking yung ating mga operator. Paano kapag tumatanggi, Kamodi? Ano sinasabi ng mga tumanggi? Anong ginagawa ng LTFRB sa kanila? Ang sinasabi ng mga tumatanggi, hindi ho namin kakayanin. Dahil yung usapin nga ng amateur season pa lamang. Halimbawa, Sir Angel, magbuo ka ng kooperatiba. Oo. Sa ilalim ng kooperatiba, hindi ka naman pwede magbuo ng kooperatiba na libre. Kasi may capital of share dyan. Halimbawa, namomonitor po natin. Sa may Project 3 po, meron na nanawagan magbuo ng kooperatiba. Nangingi sila ng 5,000 para sa proseso pa lamang ng dokumento. Iba pa yung capital of share na iano nila sa kooperatiba. Kaya sabi ng mga operator, ay kung ang isang problema, hindi pa kami pumapasok sa kooperatiba na mawawalan na kami ng pera. At tapos anong katiyakan na maaprubahan yung kooperatiba na bubuin nila? Tapos yung mga unit ng mga operator na buong buhay nilang pinaghirapan para bayaran ng utang at nang nasa kanila na, sa kanila na yung unit, isusuko pa yung prangkisa. Opo, actually yan ang isang kinaayaw ng mga operator natin, Sir Angel. Kaya ayaw nilang mag-comply doon sa consolidation. At sabi nga nila, ito ay yung iba nga dyan, galing abroad yan, yung iba galing mga serbisyo sa militar, mga pulis, yung iba naman ay mga manggagawa na yung kanilang natanggap mula nung nag-retire sila, ibinili nyo ng jeep, tapos biglang mawawala. Yun yung isang kinaanuhan nitong programang ito sapagkat hindi talaga ito masusing pinag-aralan si Angel. At kung titingnan natin, mismo si Senadora Amy Marcos, ang statement nga niya, dapat ito ay back to zero, dapat ito ay masusing pag-aralan talaga itong programa. Dahil hindi lamang, ang sabi nga ni Senadora, hindi lamang ang mga driver at mga operator ang mga epektuhan nito, kundi mismo yung ating mga mananakay, mismo yung ating mga mamamayan. Pati atin ng Pangulo. Anyway, Sir Kamodi, kayo ang Grupo Piston, dinidispute nyo yung data ng gobyerno. For example, yung 70% naman ng consolidated, ang sinasabi nyo, wala pa sa ganung bilang, majority pa rin rather, ang hindi pa consolidated. Sa bahagi naman ng pamahalaan, ang sinasabi nila, kapag namomonitor nila, for example, ang inyong transport strike, di naman napaparalyze yung ating mga ruta. Speaking of which, kamusta ho ang ating transport strike? Meron na naman tayong 3 araw, kung di ako nagkakamali, para ituloy ang ating mga panawagan na bulabugin at marinig ni Pangulong Bongbong Marcos ito ho ang ating apila.
Tayo po ay tuloy-tuloy yung ating mga pagkilos, hindi lamang dito sa National Capital Region. Sa ngayon po ay mula nung isang araw ay nagaganap yung transport strike sa bahagi po ng Bacolod, Iloilo, at ganun din sa Davao City, at ganun din po sa Cebu City, at sa Southern Tagalog ay tuloy-tuloy po. At tayo dito sa NCR ay nagkakaroon po ng mga pagkilos o kalampagan sa ating mga terminal. At mamayang hapon, ngayong umaga, Sir Angel, ay magkakaroon po tayo ng isang malaking karaban na manggagaling sa UP Avenue, sa UP Diliman, sa UP. At mula alas 6 ng umaga ay magtitipon-tipon po yung ating mga driver at mga operator. At kasama natin dito si Kamara Albuena ng Manobela at iba pang mga local association na membro din ng mga iba't ibang mga federation. At mula po dyan, tayo ay magkakaraban papuntang Welcome Rotonda at magmamarcha po tayo patungo sa Mindiola, para ipabot kay BBM na baguhin niya yung kanyang declaration na wala ng extension. Kaya ito yung isang layunin ng pagkilos natin ngayong araw. Alright. Si Camody Floranda, National President ng Grupong Piston. Sir, maraming salamat at good luck sa atin hong mga krusada at painaglalaban. Apo, sir, maraming salamat si Angel at muli ay isang mapagpalayang bagong taon sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ngayong umaga raw, kasama ang grupong Manibela ni Marvel Buena, ang Piston. Mayroon na naman hong pagkilos dito sa may Quezon City at nakatakdang magmarcha hanggang sa Mindiola para kalampagin si Pangulong Bongbong Marcos ngayon hong huling Friday ng 2023. Oras sa Pilipinas, 5:19 ng umaga. Champion! Maganda umaga, Pilipinas! Maaari ho kayo mag-text sa aming text line 0919-282-6485, 0919-282-6485. Syempre, yung mga nagko-comment sa ating YouTube at Facebook, kanina pa ho natin binabasa, iniisa-isa natin. Kanina, nakapanayam natin ang grupong Piston, si Camody Floranda. Maganda umaga, Pilipinas! Ang sinasabi, dinidispute ng Piston itong, of course, data from the government na 70% na consolidated. Ang sinasabi ng Piston, mayorya pa rin daw ng mga tumatakbong jeepney sa Metro Manila na lamang, for example, ay hindi pa nag-apply or hindi pa consolidated under the POV Modernization Program. Kaya na rin siguro nag-extend ng 1 month itong LTFRB daw na, di ba dapat ang unang usapan, January 1, tigil biyahe na yung mga hindi consolidated. Pero binigit pa sila ng 1 month till January 31 para ho pabiyahihin, habang kinukwestiyon kung bakit o pinagpapaliwanag kung bakit hindi sila nag-consolidate. Ngayon, ang sinasabi ni Camody Floranda, baka ginawa yung extension na yan kasi, yun nga, baka dahil alam din ng LTFRB na majority pa rin na mga ruta sa Metro Manila ang hindi pa ho consolidated o buo-buo ng kanilang mga grupong kooperatiba para ho umutang sa ilalim ng POV Modernization Program. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ni Joel Andali, 70% ng mga tumatakbong mga traditional jeep bulok at hindi raw safe na magbiyahe sa mga ruta, kaya dapat talagang ayusin ng gobyerno yan through modernization. Yan naman ay kabilang panig na komento sa atin hong YouTube. Ang sabi naman ni Ruben Rivera, tigil pasada na lang kayo habang buhay. Ayun, ang sabi naman ni Leo sa ating YouTube, tanggalin na yang Piston at Manibela at tumiwalag ng mga driver at operators ng umayos na sa co-op para maayos ang transpo tulad ng ibang bansa na hindi pinilalakad ng kaliwa. Ayan ang sinasabi ng ating comment section. Binabasa ko lamang ho sa ating YouTube at Facebook pages. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas!
5:24 ng umaga, minus kong Angel Palmones na pagbabalik ko after New Year. After the yung pagsalubong sa 2024. Ito po si Edniel Parrosa. Patuloy nating balitaan dito sa MUP. Patay ang isang katao habang kritikal naman ang isa pa. 3 kabahayan ang nawasak matapos araruin ng isang truck sa Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur. Pinilala ng mga pulis ang nasawing si Baltasar Solano, isang senior citizen na residente ng isa sa mga nasirang bahay sa gilid ng highway, habang kritikal ang pasyenteng si Bernabe Balod, driver ng cargo truck na sangkot sa aksidente. Lumabas sa investigasyon na habang binabagtas ng truck ang Davao-Digos Highway, nawala ng kontrol ang truck at binunggo nito ang 2 pang truck at isang motorsiklo bago araruin ang 3 bahay. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis sa nasabing aksidente. Patay naman ang isang tricycle driver matapos nasalpukin ang kaniyang sasakyan ng tractor head sa Sariaya, Quezon. Ang biktima ay kinilalang si Elma de Guzman, 33 anyos, na minamaneho ang kanyang tricycle nang salpukin ng tractor head na nasa kanyang likuran. Minamaneho naman ang tractor head ni Maxwell Ferrer ng Barangay Bignay 1. Death on the spot si de Guzman dahil seryosong pinsala na tinamo sa kanyang katawan. Si Ferrer ay isa sa ilalim sa kustodiya ng pulisya. Ngunit sa kalaunan, nagkasundo ang 2 partido na ayusin na ang mga naging danyos sa aksidente. Arestado naman ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang isang Israeli national na nagtangkang lumabas ng Pilipinas gamit ang peking passport ng Pilipinas. Natiklo ang 28 anyos na isang Israeli habang pasakay ng Cebu Pacific flight patungong Indonesia. Inamin ng dayuhan namang nagbayad siya ng 10,000 piso na palit ng peking Philippine passport. Nagbabala ang BI sa mga dayuhan na wag tatangkaing gumamit ng peking Philippine passport dahil eksperto ang immigration agents sa pagkilati sa pasaporte. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 7 batas na nag-upgrade sa 2 higher education institution at nag-aapurba sa pagkakaroon ng College of Medicine ng 5 universidad. Batay sa RA 11968, isa ng ganap na regular campus ang San Isidro Satellite Campus ng Leyte Normal University at tatawagin itong LNU San Isidro Campus. Habang ang Bataan Peninsula State University Bagak Extension Campus sa Bataan, ikilalanin na bilang BPSU Bagak Campus sa bisa ng RA 11969. Samantala, pinayagan na rin ang paglalagay ng College of Medicine sa Benguet State University, Southern Luzon State University, University of Eastern Philippines at Visayas State University, habang College of Veterinary Medicine naman ang itatayo sa Kabikulan. Inimok ng Meralco ang publiko na samantalahin ang kanilang Lifeline Rate Subsidy Program. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Josel Dariaga, tagapagsalita ng Meralco, patuloy ang kanilang pagtanggap ng aplikasyon sa pagbibigay ng diskwento sa singil sa kuryente kung saan nasa 30,000 na ang naka-enroll sa Lifeline Subsidy Program. Binigyang diin ng power distributor na ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at mga nabibilang sa marginalized sector ang eligible sa Lifeline Rate Subsidy sa electricity bill. Full implementation sa January, but we will continue to accept application. Dire-diretso naman ito. Kaya lang ang difference is, yun lang mga aprobado application na magkakaroon ng discount by January, by next year. Kaya nananawagan pa rin kami, patuloy pa rin itong aming paalala sa lahat ng qualified under the program. Mag-apply na po tayo para ma-enjoy natin yung discount o ma-enjoy nila yung discount sa kanilang power bills. 5:28 ng umaga, kalahating milyong turista inaasahang nadagsa sa Tagaytay City para naman sa bagong taon. Mamaya sa ating pagbabalik yan. Maganda umaga, Pilipinas! Pagtatatag ng National Missing Person Database para mabilis na matunto ng mga pamilyang nawalay, ipinanukala naman sa Kamara. Maganda umaga, Pilipinas! At ang pelikulang Rewind na Ding Dong at Marian, itong mag-asawang ito, ay naunguna pa rin daw sa takilya. Showbiz News mamaya sa ating pagbabalik. Maganda umaga, Pilipinas! Ilan pang mga balita, diskurso at panayam
mamaya ho sa ating pagbabalik. Oras, alas 5:29 ng umaga. Tuloy ng ating balitaan. Dito pa rin ho sa Magandang Umaga Pilipinas. 5:34 ng umaga, kalahating milyong turista raw ang inaasahang dadagsa sa Tagaytay para sa bagong taon. Babalitan ni Left Narciso RH14. Miss Let. Naghahanda na ang Tagaytay City sa inaasahang pagdagsa ng kalahating milyong turista para sa pagsalubong ng bagong taon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Tagaytay City Mayor Abraham Tolentino na noong Pasko ay umabot na sa mahigit 500,000 ang mga bumisita sa Tagaytay. Sa katunayan ay napunuan niya ang mga restaurant, hotels at mga parke sa lungsod. Kaya naman sa paparating na New Year ay nakikitang muling sasamantalahin ng publiko ang long weekend at ang magandang panahon sa Tagaytay. Ayon pa kay Tolentino, naging tahimik ang Bulkang Taal nitong mga nagdaang araw. Humihingi naman ng pangunawa ang alkalde sa mabigat na trapikong mararanasan sa syudad, partikular sa bahagi kung saan may itinatayong flyover. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Pagtatatag ng National Missing Person Database para mabilis namang matumto ng mga pamilyang nawalay. Itinanokala sa Kamara. Balita ni Milky Regonan, RH12. Manang Milky. Para mapadali ang muling pagsasama ng mga magkakapamilyang nawalay, isinusulong ang pagtatatag ng isang National Missing Persons Database at pagkakaroon ng libreng DNA testing. Sa House Bill 9529 ni Congresswoman Julian Baronda, magkakaroon ng isang central repository ng lahat ng impormasyon patungkol sa mga nawawalang individual. Layunin itong i-streamline ang koordinasyon sa pagitan ng lahat ng jurisdiksyon at palitan ng impormasyon patungkol sa mga missing persons para naman mas papadali ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng nawawalang individual. Gagawing libre ang DNA testing para sa missing person. Sa bill, titiyakin namang mahigpit na ipatutupad ang confidentiality at data privacy sa mga impormasyon ng mga nawawalang individual at kanilang kaanak. Naniniwala si Baronda na sa paggamit ng teknolohiya ay mas maging epektibo ang paghahanap sa mga nawawalang individual at mapapabilis ang pagbabalik sa kanilang mga pamilya. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky Regonan. Nagbabala naman ang Department of Social Welfare and Development sa publiko sa patuloy na pagkalap ng mga scam na ginagamit ang pangalan ng ahensya. Ito'y kasunod ng kumakalat na announcement sa text at chat kung saan nakasaad na mamimigay ng New Year's gift o regalo ang DSWD sa mga pipirma o nagpi-fill out ng kanilang survey questionnaire. Sa kanilang social media page, sinabi ng DSWD, huwag sanang magpaloko ang publiko dahil walang katotohanan na naturang anunsyo. Tweet ng ahensya, hindi ito galing sa DSWD at wala rin silang ibibigay na regalo. Tayo pa ng kagawaran, huwag bubuksan o kiklik ang links na pinost ng hindi pa verifikado accounts at sa halip i-report ito sa kanila upang matunton ang nagpapakalap ng mali-maling impormasyon. Sa iba nating balita, nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa COVID-19 positivity rate sa Metro Manila ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sa tweet, sinabi ni David na ang positivity rate ay nasa 24.8% na. Ito ay tumutukoy sa bilang ng mga individual na nagpo-positibo sa COVID-19 sa lahat ng mga sumasailalim sa testing o pagsusuri. Sa hiwalay namang post sa social media, inihayag ni David na ang Metro Manila ay posibleng nakapagtala ng 250 hanggang 300 na bagong kaso ng infection kahapon. Nauna nang ipinunto ni David na ang COVID infection sa NCR ay seem to be peaking daw as per projections. Ibig sabihin, posibleng nagpipik na o maabot na dun sa kanyang sukdulan. Babala rin si David sa posibleng pagkalap din ng virus sa ibang probinsya pagtapos naman mag-peak dito sa Metro Manila. Bahagyang bumaba ang crime rate sa bansa batay naman sa datos ng Philippine National Police. Sa datos ng PNP, bumaba ng 0.14% ang crime rate ngayong taon kung ikukumpara sa kaparehong period ng 2022. Samantala, tumaas naman ng 1.38% ng crime solution efficiency o yung pagresolba ng krimen sa buong taon. Bilang sa mga krimeng bumaba raw ang mga kaso batay sa datos ng PNP ay ang murder, homicide, physical injury,
rape, theft, robbery, car theft at motorcycle theft. Patay ang isang pulis na nagpanggap na buyer ng illegal na droga matapos barilin ng isang drug suspect sa Bao, Camarines Sur. Kinilala ang pulis na si Police Staff Sergeant Richard Rodero ng Tinambak Police Station. Patay sa kuha ng CCTV, biglang pinagbabaril daw ng isang dalawang drug suspect. Itong pulis habang nakikipag-usap lamang ito sa kanila. Nababawi naman ang putok itong pulis pero nakatakas pa rin ng mga suspect habang tuluyan ng nalagutan ng huninga itong alagad ng batas. Bahagya namang bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ayon yan, batay sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 2.9% ang retail price growth ngayong Nobyembre, mas mahina kumpara sa 3.4 retail price growth noong Oktubre. Samantala, mas mababa rin ito sa naitalang 6% sa parehong buwan na Nobyembre noong nakaraang taon. Bumagal rin ang pagtaas ng presyo ng mga inumin, tabako, krudo at vegetable oil. Nakapag-imprenta na ipamahagi na ng Philippine Statistics Authority ang nasa 48.77 million na peraso ng national ID. Ayon sa ahensya, dinispatch na ito at idineliver ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Wala sa naturang bilang 44.8 million ang na-deliver na sa may-ari sa tulong ng Philippine Postal Corp. Parehas lang itong bilang. Habang nakapag-issue na rin ng 44.14 million na e-fill ID sa pamamagitan ng ipag-download at pag-print sa mga ito. Una nang nagpahayag si President Bongbong Marcos ng pagkainip. Naiinip na si PBBM sa mabagal na rollout ng National Identification Card. Sabi ho ng ating kaibigan sa loob ng PhilSys sa loob mismo ng PhilSys sila ho yung medyo lang naman, medyo intimon dito ho sa sa Philippine ID system nakapagpagawa ka na ba ng ID? Sabi sa akin, hindi pa ako nag-apply. Wag na, sabing ganun. Wala nang paggagamitan yan. 5:41 ng umaga, dumating na sa Pilipinas ang siyam-pang panibagong overseas Filipino worker at 5 batang sumailalim sa repatriation mula naman sa Lebanon o mga returning Filipinos. Sakay sila ng PAL Flight PR685 nalamapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Personal silang sinalubong na DMW Assistant Secretary Venecio Legaspi at ASEC Francis Ron de Guzman. At syempre tayo rin, para naman tayong inabot. Pero umabot na sa 100 at 146 ito. Na mula Lebanon ang natulungan ng DMW na nakauwi sa ating bansa. Una nang itinaas ng Department of Foreign Affairs ang Lebanon sa Alert Level 3 noon pang October 21 dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah dahil naman sa pag-atake ng grupong Hamas. Aglunsad ng Food and Drug o ang FDA, Food and Drug Administration ng task force na susugpo sa avian influenza, mas kilala sa tawag na bird flu. Sa pangunguna ni Director General Samuel Zacarte, layo ng task force sa magtalaga ng control strategies tulad ng pagpapabakuna para mapigilan ang pagkalat ng virus. Tutulungan din ng team ni Zacarte na masigurong ligtas sa mga hayop sa poultry at mga produktong inilalabas dito. Inimok naman ng FDA ang mga veterinaryo na magpasa ng applications para sa avian influenza vaccines. Tulong na rin para mapigilan ang paglaganap ng virus. Babalik ko, magandang umaga Pilipinas. Kasama niyo pa rin ho si Edniel Parrosa, 5:43 ng umaga. 7 ng umaga. Lalaking wanted sa kasong murder sa Maynila, nasukol naman ang Malabon City Police. Ibabalita sa atin ni Edwin Duque, RH23. Edwin. Edniel, nasukol ng Malabon Police sa lalaking wanted sa Maynila dahil sa kasong murder. Nakaraang matuntuon ng Malabon Police sa kanyang kinaroroonan. Kinilala ito ni Police Colonel J. Baybayan na suspect na si alias Alan, 23 years old, residente ito ng Maynila. Bitbit ng mga tauhan ng warrant issue ng Malabon Police. Ang inisyong warrant ni Judge Barry Boy Ariola Salvador ng RTC Branch 52 sa Maynila
dahil sa kasong murder na pirmado dito lamang November 29, 2023. Napagalamang may nakabinbin rin palang kaso itong suspect sa mga nakaraang pagdinig sa kasong paglabag din sa 10591 at RA 10054 itong suspect. Inaalam pa kung may mga ng Malabon Police sa mga maaring kinaroroonan o may mga kasong kinakasakutan ng suspect na ang suspect ngayon ay nasa kanilang himpiran sa Malabon, sa Katmon, Malabon. Sa kanan sa Pilipinas, di sa rin, sa Kusares 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque mula sa Kamanava area. Samantala, pelikulang Rewind naman, naunguna pa rin daw sa takilya. Showbiz News mula kay Tito Gorgie Rula. Tito Gorgie. Nasa pang-apat na araw na ang Metro Manila Film Festival at magandang kinalabasan nito sa takilya. 10 ang pelikulang kalahok at sa unang araw ng showing ay kumita na ng halos 74 million pesos at sa pangalawang araw naman ay naka 68 million ito at sa pangatlong araw ay naka 64 million pesos. Kukunin pa lang po natin ang box office results ng Huwebes sa pang-apat na araw. Pero sa 3 araw na ito ay nangunguna pa rin at lalo pang lumalakas ang pelikulang Rewind ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Hindi man ito nakakuha ng kahit isang award nung gabi ng parangal, hindi naman ito naapektuhan sa takilya dahil patuloy pa rin itong pinipilahan at laging sold out sa mga sinihan. Kaya masaya ang mag-asawang Ding Dong at Marian dahil mukhang ito na nga ang magiging top grosser sa ngayong taong MMFF. Bukod sa Rewind, sa top 5 din sa box office ang mga pelikulang Malyari ni Piolo Pascual, Penduko ni Mateo Gudicelli, Family of Two ni Sharon Cuneta at Alden Richards at ang Kampon ni Derek Ramsey at Beauty Gonzales. Pero maaring mabago pa ito dahil humakot ng major awards ang pelikulang Firefly na napiling Best Picture at ang Gumbursa na Second Best Picture at ganoon din ang When I Met You in Tokyo at Becky and Badette. Sa January 7 matatapos ang MMFF at inaasahang ma-break nito ang box office record noong nakaraang taong. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! RH! Kapag binabasa natin yung mga ganito kong klase ng diskurso at mga komento online siguro yung pinaka-classic example kasi yung pinaka-madali pinaka-accessible sa lahat. Napapansin natin na marami pa rin talaga sa ating mga kababayan. Tayo ay hindi pa rin lubos nakauunawa sa ilang mga kwento at issue. Kaugnay nga ng ilang mga binamagit ho nating mga isyong palipunan. For example, ito ang PUV Modernization Program. Kapag ikaw ho ay kagaya ho namin dito sa DZRH na halos araw-araw nag-i-interview, yung iba ay pupunta sa ground mismo, kami ho, doon ho kami sa mga terminal mismo at sa mga lansangan. Marami hong mga, in fact, yung mga grupo mismo, yung mga official mismo ng mga transport group pa nagsasabi na gusto nila ng modernization. Hindi ho masyadong naiingayan dahil kapag nagtatalo-talo na ho tayo, kapag tayo ho ay nagbabangayan na lamang kung sinong tama at mali, nagiging politika ho ang labanan kumbaga nagiging black and white na puro ka, hindi anti ka. Yun na lamang ho doon ho nare-reduce yung diskurso. Pero kung hindi ho natin lulubayan yung issue ho ng on hand, maniwala kayo sa hindi kapag ilang beses na ho namin ibinalita sa RH mayroon pang mga voice, may mga soundbite pa kami. Hindi ho sila tutol sa modernization. Ito hong, sabihin ko na, yung piston at manibela. Pero, ang hanay na ito, itong dalawa na lamang, syempre yung Magnificent Seven kung tawagin, yung grupo ho ng LTAP na na-interview din ho natin
sina Calando Marquez at sina Kaobet ng Pasang Mazda at Fedjudap. The rest of the guys, naagin ho suking-suki ho dito sa RH at naagi ho na i-interview. Sila ho, all set na sila na sinasabi nila na hindi na sila sumasama sa mga tigil pasada. Ito hong dalawang vocal na grupo, kapag tinatanong namin sila, bakit ho kumukontra sa modernization? Hindi ho kami kumukontra. Sa katunayan, gusto nga nilang suportahan yung modernization kung unang-una, yung units na gagamitin nila, yung gawang Pinoy daw. Diba yung mga brandang Pinoy? Ito nga, yung ilan din sa mga nakapanayam ng atin hong mga anchors dito. Pangalawa, yung ayaw ng ilan, yung isusuko nila yung sarili nilang franchise. Imagine, buong buhay nila, decades of pagpapagal, pagpamamasada, iipon sila ng pang-down, hanggang sa eventually makuha na nila yung kanilang unit ng jeep. Bigla-biglang mawawala ng visa yung franchise nito. Dahil may jeep ka ng sarili, uutang ka pa pala. Dahil sa under ng consolidation modernization program, uutang ka pa ng sarili mong jeepney na modernized. Yung iba naman, ayaw lang naman ng deadline ng consolidation na matatapos na sa 31 at i-exempt nga sa January, which is good for them, di ba? Edi meron pa silang chance na humabol. Yun lang naman ang yun ang kausa ng iba. Dapat iniintindi natin yung mga yung mga issue at hindi tayo ho nagiging black and white na lang. Hindi ho sila anti at hindi lamang sila pro yung atin hong mga kababayan. May mga gray areas ho tayo kung tawagin na kapag sinuri mo, ang magde-decide dyan kung anong posisyon ng ating mga kababayan ay kung ano yung itinatagda at dinedemand ng kanila hong kalam ng sikmura. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Mamaya hong 12:00 ng tanghali, atin hong panoorin at pakinggan sabay-sabay sa radyo at sa telebisyon ang kwento ho ng DZRH at ng sambayan ng Pilipino. Mga tinutukan ho nating mga balit at malalaking impormasyon sa nagdaang 12 buwan sa programa hong DZRH Rewind 2023 year-end special ho ng kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Sa bayan ho yung mapakikinggan at mapapanood sa RH 666 kHz sa Metro and Mega Manila, sa RH TV cable channels at sa atin hong online platforms such as YouTube at Facebook live streaming. 12:00 ho yan ng tanghali dito ho sa ating ID ZRH Pilipinas. Bueno, yan na ho ang huling MUP. Magandang umaga, Pilipinas, ngayong last Friday ng 2023. Sabay-sabay ho nating salubungin ang bagong taon, ang puno ng pag-asa. At sabi nga ho ni Pangulong Bongbong Marcos, always looking out for each other. Diba, lalo na yung mga pinaka nangangailangan. At tayo rin, regardless o kung ano ho ang ating estado at ano ho yung ating hong political stance, ay sama-sama ho tayong pumangon at magbigay ng pag-asa sa mga pinaka nangangailangan. 4 na minuto bago mag 2x2 sa DZRH. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion mula sa baretang pangmatagalan